Yo, 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 yeah. Hindi lahat ng sikreto kailangang ikwento. Minsan, ang katahimikan mas mahalaga kaysa yabang. May isang tao sa aming barangay, laging bida sa bawat kwentuhan. Kapag may bagong dating, siya agad ang una. Malaki ang kita ko, ang laging bungad niya. May channel daw siyang sikat sa YouTube. Pag-edit ng kanta ang kanyang ginagawa. Araw-araw daw may pumapasok na pera. Paulit-ulit na lang ang kanyang eksena. Kahit walang nagtatanong sa kanya, siya pa rin ang kusang nagkukwento. Magkano ang kinita, ilan ang views, parang hindi mapakali kapag walang nakakaalam. Konting kibot, YouTube ang usapan. Konting tanong, kita ang sabutan. Kahit saan mo siya dalhin, pareho ang kwento. Parang hindi kompleto ang araw kapag walang nagyayabang. Pasmado mong bibig, hindi marunong maglihim. Lahat ng kinikita mo gusto mong ipaalam din. Kahit sino makausap mo sa daan, nagiging kwento agad ang iyong tagong. Pasmado mong bibig, puro yabang ang laman. Parang walang ibang gustong pag-usapan. Tahimik sana kung walang pagmamalaki, pero ikaw mismo ang laging nagsisimula. Sa tindahan, sa terminal, sa tambayan, iisa lang ang paksa sa usapan. Malaki ang sahod ko sa internet. Paulit-ulit na parang sirang plaka kapag may inuman kasama ang barkada. Hindi mawawala ang kanyang kwento. Bago pa maubos ang unang tagay, naibida na ang buwan ng kinikita. May mga payo pang akala mo'y eksperto na parang siya lang ang marunong sa mundo. Kung magsalita ay akala mo'y pinakamagaling, pero ang totoo'y sawa na ang nakikinig. Hindi masama ang umasenso sa buhay, hindi rin mali ang umangat at magtagumpay. Pero iba ang inspirasyon sa pagyayabang at iba ang pagtulong sa pagpapabilib lang. Hindi lahat gusto marinig ang kita mo, hindi lahat interesado sa laman ng bulsa mo. Mas maganda ang taong tahimik lang kumilos kaysa maingay pero kulang sa kilos. Ang tunay na mayaman hindi kailangang sumigaw, hindi kailangang ipaalam sa buong bayan. Dahil ang bunga ng sipag kusang makikita, hindi kailangang araw-araw ipagsigawan pa. Minsan ang bibig ang unang kalaban. Kapag hindi marunong magtago ng sikreto, mas mabuti ang taong mapagbumbaba kaysa sa laging gustong humanga ang madla. Hoy! Konting preno sa dila, hindi lahat kailangang sabihin, hindi lahat kailangang ipagyabang. Pasmado mong bibig, hindi mapigil ang dila. Pasmado mong bibig, laging bida ang kwento. Pasmado mong bibig, tungkol sa pera. Sa kalsada, sa inuman, sa bawat usapan, ikaw ang unang nagbubukas ng yabangan. Pasmado mong bibig, sana'y matutong tumahimik. Hindi nasusukat ang tao sa laki ng kinikita. Mas maganda ang taong may kababaang loob kaysa sa maingay na puro sariling papuri ang ikinukuwento. Hindi lahat ng tagumpay kailangang ipagsigawan. Minsan, ang tunay na panalo tahimik lang. Yeah, yeah. Yeah. No. Da. Hey, 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 hey. Pasmado mong bibig, pasmado mong bibig. Noon ay tahimik ang takbo ng buhay, ikaw lang ang laging nasa unahan.
Ngunit nang dumami ang iyong kwento, pati sikreto mo'y iyong ibinunyag. Isa-isa mong ipinakita ang paraan kung paano gumawa at kumita. Marami ang nakinig, marami ang natuto, dahil ikaw mismo ang nagturo. Araw-araw may bago kang estudyante, lahat gustong sumunod sa yapak mo. Akala mo noon walang magiging kapalit, hindi mo inisip ang magiging kapalit. Ngayon bakit ka nagtataka? Bakit puro reklamo ang dala? Sino ba ang unang nagsabi? Sino ba ang unang nagturo sa marami? Pasmado mong bibig, ikaw ang dahilan. Bakit dumami ang iyong kalaban? Ngayon ay huwag kang magtaka kung hati-hati na ang biyaya. Pasmado mong bibig, huwag kang manisi, hindi ang ibang may pagkukulang dito. Ang bawat lihim na iyong ibinahagi, ngayon ay bumalik na sa iyong tabi. Hey! Hey! Yeah! Noong una, ikaw ang laging bida, ikaw lang ang halos nakakagawa. Ngayon ay marami nang marunong dahil sa mga aral na iyong ibinigay noon. Bawat tinuruan ay nagsumikap din, nagpuyat at nagtiyaga rin. Hindi nila ninakaw ang tagumpay mo, pinaghirapan din nila ang narating nila. Pero bakit sila ang iyong sinisisi? Bakit sila ang iyong pinupuna lagi? Hindi ba ikaw ang unang nagbukas ng pinto? Ngayon bakit galit ka sa mga pumasok dito? Yo, madaling magturo kapag malaki ang kita, pero mahirap tanggapin kapag dumami na sila. Hindi kasalanan ng taong nagtuto kung ginamit lang nila ang itinuro mo. Huwag mong sisihin ang nagsipag umangat, dahil lahat sila'y nagsumikap din sapat. Hindi monopolyo ang pangarap, lahat may karapatang lumaban. Kung dati mataas ang kinikita mo, hindi ibig sabihin habang buhay ganon ito. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang takbo, kaya wag isisi sa iba ang pagbabago. Bago ka magturo ng daliri, tatlo muna nakaturo sa sarili. Minsan ang sagot sa problema makikita mo sa salamin tuwing umaga. Hoy! Hindi lahat ng nangyari kasalanan ng iba. Hoy! Hindi lahat ng nabawasan may dapat sisihin. Hoy! Kung sino ang unang nagkalat ng sikreto, siya rin ang unang umani ng resulta. Pasmado mo bibig, sana'y matauhan, hindi lahat ng reklamo ay may ibang dahilan. Kung ano ang itinanim noon, siya rin aanin paglipas ng panahon. Pasmado mo bibig, tigilan ang paninisi, hindi ka nabigo dahil sa ibang tao. Ang bawat salitang iyong pinakawalan, siya rin bumuo ng bagong daan. Bago ka magsabi ng kasalanan nila, alalahanin mo muna, sino ba ang unang nagsalita? Sino ba ang unang nagturo? Sino ba ang unang nagturo? Sino